Welcome po sa Lantaw TV at ngayon nga po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po tayo mag-book ng appointment sa PSA gamit ang inyong cellphone kapag tayo ay kukuha ng ating mga birth certificate. So punta lang po tayo sa Google search, i-search lang po natin yung PSA online or pwede nyo pong itong i-type yung appointment.psa.gov.ph. So ayan po yung kanyang website, no? Mayroon naman pong nakalagay ditong mga instruction kung paano po tayo mag-fill in ng or mag-book ng ating appointment sa Philippine Statistics Authority. Mga nahihirapan, ilalagay ko na lang po yung link ng PSA dito sa description. So kailangan na po natin dito na i-agree, no? I-check lang po natin dito. So ayan. Tapos i-click lang po yung next. So mapupunta po tayo dito sa choose a region. So ako ay nasa region 6. At saka piliin ko yung Kalibo, yung office nila. So ayan, mayroon ding nakalagay dito na Google Map. So i-next lang po natin. At saka i-fill in po natin itong ating mga personal information. Tapos ay i-check lang po natin yung agree dito. At saka i-next po natin. Pagkatapos ay i-check po natin yung ating registered email address kung mayroon po tayong ditong natanggap na OTP verification. So dapat ay mayroon po tayong email address. So ayan, mayroon po tayong ditong na-receive na OTP. So enter lang po natin at saka i-verify. Dito naman sa certificate number 1, so mayroon po tayong pagpipilian dito. I-fill in lang po natin. Yung pinili ko pala dito ay yung certificate of live birth. At saka yung relationship nyo kung ikaw ay authorized. So authorized representative lang yung nilagay ko. So kayo na lang po yung bahala dyan na maglagay ng inyong first name kung sino po yung kukunan nyo ng certificate. Yung kinuha ko palang birth certificate ay dalawa. So nilagay ko sa dito sa certificate number 2. So ganun pa din yung information na i-fill in natin dito. Pwede ka din dito mag-add ulit ng another certificate kung gugustuhin mo. So next lang po natin pag tapos na po tayo. At saka dito, mayroon po tayong pagpipili ang date. At saka malalaman mo din kung full na po yung time ng appointment na yon, yung pipiliin mo. So, yung pinili ko pa kasi dito, yung 4 PM. Every 30 minutes ay pwede po tayo ditong mag-book. So, mayroon pa lang mga available din. So, marami siyang slot. Yung pinili ko dito ay yung 4 PM na lang para wala nang masyadong tao sa loob. So tapos ay i-click po natin yung next. So ayan, mayroon po tayong details dito ng ating appointment. At saka kailangan po natin itong i-confirm, no? Pindutin naman po yung confirm. At saka hintayin lang po natin. And successful po yung pag-book natin at mayroon na po tayong QR code na pwede po nating i-present sa customer service ng PSA. So, pwede po natin itong i-download or i-screenshot. So, may link naman po na pwede po natin i-download. Ito ay naka-PDF format. Pwede po natin itong i-print, no? Kung mayroon pa kayong printer or i-present lang po sa customer service gamit yung ating cellphone. So, ayan. Ganun din yung information na nabook natin kanina. Okay. Gagawa na tayo ng authorization letter. So, Tagalog lang yung ating isusulat para mas madali lang. Pwede naman pong English. Kahit handwritten lang ay okay lang naman pag wala po kayong printer or computer. So, isulat lang po sa malinis na papel. At dapat ay mayroon na po tayong valid ID na ipipresent natin sa office nila. So, dapat ganito yung paglagay natin ng ID. Tapos, mayroon po tayong 3 signature. Kapag hindi po natin ito dala yung ID nila. Dapat ganito po yung position ng pagpicture natin at ipadala natin sa messenger. At saka i-print po natin ito. Dapat ay kung sino yung inauthorize ay mayroon din siyang photocopy ng kanyang ID. Dapat ay nakaprint po yan para mayroon pong copy yung PSA. Pagdating naman sa babayarin, ito po yung kanilang schedule of fees. Magdala po kayo ng exact amount para mabilis naman po yung transaction ninyo. Pwede po ninyong ma-post yung video para malaman nyo po kung magkano yung babayaran ninyo. Pwede nyo pong ma-download dito yung birth certificate form para alam nyo po yung mga information na kailangan nyo.
bago kayo pumunta doon sa PSA. So ito po yung form niya. Pwede nyo pong i-print ito at saka fill upan. Or kung wala kayong printer ay pwede nyong kunin yung mga information dito. So para alam nyo na kaagad kapag kayo ay andun na sa PSA office. So ilalagay ko na lang po yung link, no, yung download link para kung saan nyo ma-download yung form na ito. Mahirap po kasi kung hindi mo alam yung fill upan mo, kaya mag-aaksaya ka ng oras dito. So kailangan ready na po yung mga information mo para pag fill up kaagad nakapila ka na doon. Maraming salamat po sa inyong panood dito sa Lantaw TV at sana ay nakatulong itong video ito para mabilis po yung transaction ninyo sa pagkuha nyo ng certificate sa PSA. Hanggang sa muli, ito po yung Lantaw TV at i-click lamang po yung subscribe para sa mga bagong videos natin.